Mapagpalang araw po. Ako po si Jeremiah, here again for Daily Devotion. And ang title ng devotion natin ngayon is Kulang pa ba ang pag-ibig ni Kristo? Jesus, the Son of God. Sabi sa Matthew 3 verse 17, "This is my beloved Son, whom I am well pleased." Kaya let's proceed na sa teachings. First is, the Father and Son have an eternal relationship. So ayun na nga, habang binabaptize si Jesus, biglang may voice, "This is my son." Hindi sinabi ng Father na, "Okay, simula ngayon, anak na kita." Ang sabi niya, "This is my son." Ibig sabihin, sa statement niya, parang sinasabi niya na matagal lang totoo yon. Yung love ng Father and Son, hindi siya nag-start during baptism. Meron na talaga siya forever before pa ng creation, before pa mag-exist lahat, before pa magkaroon ng kasalanan sa mundo. And yung pagsabi niya sa statement na yun, yung parabang sinasabi niya na this is who he already is. Matagal na niyang kasama si Jesus and yung son niya. Yung son niya na si Jesus Christ. And matagal na yung relationship nila as father and son. And important yun kasi everything na ginawa ni Jesus tulad ng healing, teaching, and loving, galing yun sa relationship niya with the Father. Hindi siya nag-iisa kumilos. He was a son moving with his Father. Next is, the Father loves the Son with perfect love. My beloved Son, in whom I am well pleased. Hindi yung maliit na bagay lang. Yung beloved, hindi yung word na basta ginagamit. Hindi ibig sabihin na love kita kasi may napatunayan ka, and kapag nag-fail ka, bahala ka na dyan sa buhay. Yung father loves kasi, yung fathers and son love nila is perfect love. Yung walang reklamo, walang condition, and walang kulang. Ito yung love na hindi mawawala or napapagod. Di na kailangan ng improvement dahil perfect na yung love nila. Kaya kung saan man mapunta si Jesus, dala niya yung love ng Father. Kaya siya compassionate, forgiving, and sacrificial. Kasi nga dala niya yung perfect love ng Father. Next is, the Son loves us with the same measure of love. Yung love na nakukuha ni Jesus from the Father, hindi yung love na ibinibigay niya sa atin. Hindi kulang, hindi bawas, hindi niya kinurap. It's the same love, yung love na nag-satisfy sa kanya, nag-strengthen sa kanya, and yung love na nag-sustain sa kanya. Hindi yung love na ibibigay niya sa'yo. Full, pure, and forever. Kaya nung sinabi niya, "As the Father has loved me, so have I loved you." Totoo yun, hindi yun metaphor or di siya exaggeration. He literally loves you the way the Father loves him. So, sa applications naman, remain in the love of Christ. Alam mo kung bakit tayo madaling ma-stress or ma-shake? Kasi minsan nga, nalalayo tayo sa love na dapat pinanghahawakan natin. Pero simple lang dapat natin gawin. Mag-remain tayo at huwag tayo umalis. Kapag nag-overthink ka, bumalik ka sa love niya. Kapag may guilt ka sa puso, bumalik ka sa love niya. Kapag pagod ka, bumalik ka lang din sa love niya. Let His love maging lugar kung saan ka makakapagpahinga and mararamdaman mo yung totoong pagmamahal. Next is, reflect on the love He displayed on the cross. Whenever you forget how much you matter to Jesus, tumingin ka lang sa cross. Hindi siya nandun, wala yung cross na yun to make you feel bad. Andun siya to be a reminder on
gaano ka far yung sacrifice na binigay niya kasi ganun kanya kamahal. Hindi siya nagdalawang isip or hindi siya napilitan. Pinili ka niya. Yung cross is the loudest reminder na minahal tayo ni Lord. Third is, remember that love, nothing else truly matters. Sa bawat araw na madami tayong inahabol, grades, approval, success, o yung reputation natin, pero sa dulo ng buhay natin, yung love ni Christ yung totoong mahalaga. Lahat yan mag-fade or magbabago, pero yung love niya, eternal na yun, hindi na yun nauubos and forever. Kapag love ni Christ yung nagiging foundation mo, hindi ka agad masisira or mawawala ng pag-asa. You will stand strong kahit sa anong panahon and kahit sa anumang challenges na lamang po for our devotion. Maraming salamat po sa pakikinig. Sana may natutunan